Good morning! Today, papakita ko sa inyo yung aming spineless okra. Heirloom po itong mga to. So, nakuha natin ito dun sa isang gardening group na namamahagi ng mga heirloom na mga seeds. Ayan, and we planted this April 1st. And we don't use synthetic fertilizer. So, kasi nga, we advocate po yung pagtatanim organically or naturally. Ayan, as you can see, after a month, and ano na ba ngayon? 7th na ngayon. So, may isang buwan lang, ay nag-start na po siya na mag-form nito. So, magpa-flower na siya. Ayan, sobrang bilis lang. So, maybe after niya mag-flower, yung kanyang pod ay mapo-form 2 to 3 days. Ayan. Well, yung iba, hindi pa masyadong malaki since I told you nga na hindi namin ginagamitan ng mga synthetic fertilizers. Kasi, if you do that, you just feed the plant. So, mabilis siyang lumaki. Pero, ang pinapatay naman po natin is yung ating soil. Kaya, kung mag-garden po tayo, mas mainam na lagyan na lang po natin ng mga organic materials yung ating mga plot bago po natin taniman, para po hindi mamatay yung mga microorganisms na nasa lupa. So, ayan, yung iba medyo naiwan, pero okay lang din yan kasi nga para hindi naman din sabay-sabay na mamunga lahat. Tapos, minsan kasi ang problema is sobrang dami. Tapos, hindi rin natin nauubos. Though, hindi naman nasasayang kasi pinapamigay naman natin sila sa mga family members or mga kaibigan. So, ito po pala is, as I've mentioned, heirloom siya. So, yung mga may gusto ng mga seeds, mag-PM lang po kayo para kasi magbibinhi din po ako. Tapos, mamamahagi din po tayo ng mga seeds nitong ating heirloom. Ayan, so, bilis lang po nilang lumaki. Kung nag-start po kayo magtanim, after 60 days, for sure ay, wala man actually, siguro before that, pwede na kayo mag-harvest. Kasi yung okra, once na naging pod na siya, usually it will only take a few days, tapos pwede nyo siyang harvestin, and then tuloy-tuloy na po siya na mamumunga nun. So, kinabukasan mayroon na namang harvest. Ayan, sipagan lang po natin yung pagtatanim. For sure po ay makakatulong sa atin ngayon since masyado na pong mahal yung mga bilihin and hindi po tayo nakakasigurado dahil nga po ay syempre yung mga farmers natin ay gumagamit nga po ng mga synthetic na fertilizer at ini-spray pa sila sa mga pesticide, insecticide. Minsan makikita mo sa palengke yung mga binibili nating gulay. Meron po silang parang dark blue, parang bluish na color doon sa fruit or doon sa gulay mismo. So, yun po yung palatandaan na they are heavily sprayed with some pesticide or insecticide. So, naiiwan po yung residue ng kanilang mga ginamit. Kaya, yun po, please advocate din yung natural gardening or yung organic gardening. Ayan, thank you for watching.